Samantala, tiwala naman ng palasyo ng Malacanang na makakabawi ang pamahalaan sa kabila ng isyu ng kahirapan sa bansa. Ito'y sa tulong na rin ng iba't ibang programa at reformang ipinatutupad ng kasalukuyang administrasyon. Balikan natin ang report ni Rocky Ignacio. Tiniyak na Malacanang na may mahakbang ang gobyerno upang sugpuin ang kahirapan sa bansa. Kaugnay ito na ipinalabas sa report ng National Statistical Coordinating Board o NSCB na nanatili sa 27.9% ang poverty incidence sa bansa sa unang bahagi ng taon 2012 kumpara nitong 2006 sa 2009. Sa kabila kasi ng gumagandang sitwasyon ng ekonomiya, nakapako sa mahigit 20% ang antas ng kahirapan. Pero git ng palasyo, nagpapatuloy ang mga programa kontra kahirapan kabilang na ang conditional cash. So apart from yung CCT natin, meron pa hong ibang initiatives yung DSWD. But of course, that is something that has to be balanced with the resources that we have now. So lahat naman po tayo, yun ho talaga yung pinagtutulakan natin. That's why, as Secretary Balisacan has said, we've identified priority areas where we can put in resources to be able to generate more jobs and to provide more to those who need it the most. Noong 2012, nagtala ang bansa ng 6.6 economic growth at sa pagbubukas ng linggong ito, nagtala ng record high ang stock market index sa 7,000 points ng ibig sabihin dagdag trabaho at oportunidad. At alam naman po natin na kapag mas mataas po yung business confidence doon sa ating bansa, mas marami pong investors na na-attract na maglagak po ng kanilang pondo at lumalago po yung mga ating mga industriya. At kapag nangyari po yun, ang inaasahan po natin ay lalo pong dumami yung mga trabaho at mas tayong mga kababayan na makahanap ng mga ganitong trabaho. Which is why sa pagdating po ng Labor Day, magkakaroon nga ng malawakang job fair ang DOLE po natin. Sa Labor Day, magtatayo ang gobyerno ng 70 jobs fair sa may 16 na rehiyon sa bansa. Nakapaloob dito ang mahigit 400,000 local and overseas employment opportunities. It certainly will not happen overnight. Alam naman natin yan. We have 3 more years to keep pushing on that front because everybody wants to see those numbers go down. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.